Kinikita ng isang lalaking nahuli cam na nagsindi ng paputok na whistle bomb sa gitna ng kalsada sa Taguig. Ang paputok sumabog kung kailan may dumaang motorsiklo. Balitang hatid ni Mark Salazar. Sa gitna pa mismo ng kalsada itinayo ng lalaking ito ang whistle bomb sa barangay Hagonoy, Taguig. Sumenyas pa ang lalaki sa paparating na sasakyan para tumigil. Ilang saglit pa, nakalayo na ang lalaking naglagay ng paputok hanggang sa sumabog ang whistle bomb kung kailan may napadaang motorsiklo. Nabalutan ng usok ang rider pero tuloy-tuloy naman siyang nakadaan. Di malinaw kung nasugatan ng rider. Ang nagsindi naman ng whistle bomb, natunto ng Taguig Police. Nagsorry man, titikitan pa rin siya dahil sa paglabag sa ordinansa na naglalaan ng designated firecracker area. 5,000 piso ang multa na pwedeng may kasamang kulong na aabot ng 6 na buwan. Naka-code red na ang Bureau of Fire Protection simula December 23 para handa sa mga posibleng sunog ngayong holiday season. Noong nakaraang taon, halos 4 na po ang naitalang sunog ng BFP dahil sa fireworks at pyrotechnics. Hanggang Nobyembre naman ngayong 2025, 17 sunog dahil sa paputok ang naitala. Karamihang sunog naman talaga ay nagsisimula lamang sa mga maliliit. Yun nga, kung hindi maagapan, napakabilis ng sunog. Ito ay dumodoble ng in every 30 seconds at maaaring sa loob ng 5 minuto hanggang 10 minuto ay sunog na ang isang bahay at nag-uumpisa ng kumalat ito sa mga kapitbahay. Sa datos ng DOH mula December 21, umabot na sa 28 firework-related injury ang naitala. Karamihan ay edad 19 pababa. Pinakamaraming nasaktan dahil sa 5-star, boga at triangle. Isa sa mga sugatan ng 13 anyos na lalaking isinugod sa Jose Reyes Memorial Medical Center sa Maynila. Naputukan ang kanyang daliri ng pulutin at sindihan niya ang illegal na plapla. Anong leksyon ang natutunan mo dyan? Naka-code white na lahat ng government hospital sa bansa. Nakahanda na yung mga tools, reminder na itong malaking ragaring ito, itong malaking martilyong ito, kapag matigas ang ulo, yan ang sumasalubong sa nasasabugan. Sa gitna naman ng kaliwat ka ng handaan, tinututukan ng DOH ang mga kaso ng stroke. Hindi raw dapat pakampante kahit pa umiinom ng pang-maintenance na gamot. Yun know, kasing maintenance natin, ang disenyo niyan ay para sa pangkaraniwang araw sa buong taon. Ibig sabihin, yung walang piyesta, walang ganyan. Kapag tinodo natin yung kain, hindi sanay yung maintenance natin para doon. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News.